Good morning Pilipinas, 5:12 ayon sa Philippine Standard Time. Para mas lalong sumarap ang inyong umaga, bukod sa iniinom nyong kape, ternohan po yan ng pagtutok sa Panahon TV. At ngayon nga po, ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada, pinag-iibayo nga po nitong low pressure area o LPA itong southwest monsoon o hanging habagat na siyang magpapaulan dito po sa kalakhang bahagi ng ating bansa. And speaking of mga pag-ulan, mahalagang malaman natin ano nga bang aasahan nating temperatura para sa buong bansa. Halina tayo mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon, sa Tugigaraw at Lawag, mataas pong temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Asahan po natin na magiging maulap ang ating panahon. Habang ang Baguio City, as usual, mababa po ang aasahang temperatura. Meron tayong 16 to 20 degrees Celsius. Makaasa po tayo ng maulang panahon dyan po sa nabanggit na lugar. Punta naman po natin ang Visayas, ang Iloilo at Bacolod. Mababa po ang temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Makaaasa po tayo ng rain showers or thunderstorms. Habang ang Tacloban, mababa rin pong maaasahang temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Magiging maulan din po dyan. Habang ang Metro Cebu naman, magiging mataas ang temperatura. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at magiging maulan po. Dyan nga po yan sa Queen City of the South. Puntahan po natin ang Mindanao. Ang Cagayan de Oro, mababa ang temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Makaasa po tayo ng fair weather. Habang ang Metro Davao po, mataas po ang aasahang temperatura. Meron tayong 24 to 33 degrees Celsius. Fair weather din po ang maaasahan dyan. Ang Zamboanga, mga kababayan, mataas din po ang temperatura. Meron tayong 24 to 33 degrees Celsius. Fair weather din po ang iiral dyan sa nabanggit na lugar. At ngayon naman, ano nga kaya nga asang weather conditions sa selected areas ng ating bansa? Unahin po natin ang Katbalogan. Mataas po ang temperatura. Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius. At pinakamababa po, magkakaparehas sa Cabanatuan, Kalayaan Group of Islands at sa Calapan. Meron tayong 24 to 30 degrees Celsius. At ngayon nga po sa Surigao, mataas din ang temperatura. Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius at pinakamababa po sa General Santos City, meron tayong 23 to 33 degrees Celsius. At mga kababayan, para maiwasan natin ang pagkakaroon ng heart disease o sakit sa puso, mahalagang malaman po ninyo ang aming mga paalala kung kaya't tunghayan ang sigla. Ang stroke, hypertension, coronary artery disease, arrhythmia at heart attack ay ilan lang sa mga heart diseases na madalas ikamatay ng mga tao. Ayon sa National Statistics Office, mas maraming lalaki ang namamatay dahil sa heart disease kaysa sa mga babae kada taon. Ang coronary artery disease ang pinakakilalang uri ng heart disease. Nangyayari ito kapag barado ang mga artery sa puso at hindi nadadaluyan ng oxygen. Nagkakaroon ng chest pain ang biktima dahil hindi na to makahinga. Sa stroke naman, bigla ang namamatay ang brain cells dahil kulang ang hanging dumadaloy sa puso. Madalas itong mangyari sa kalalakihan. Tumataas naman ang tensyon sa arteries sa hypertension. Ang arteries ang responsable sa pagdaloy ng dugo mula sa puso patungo sa iba't ibang parte ng katawan. Arrhythmia naman ang tawag sa abnormal na bilis at tiyempo ng pagtibok ng puso. Kapag mayroong arrhythmia, maaaring maging masyadong mabilis, mabagal o paiba-iba ang bilis ng tibok ng puso. Ang heart attack ay ang pagtigil ng pagdaloy ng dugo patungo sa mga bahagi ng puso. Sa loob ng 20 hanggang 40 minuto, nagsisimulang mamatay ang mga heart muscle kung kaya tumitigil ang pagtibok ng puso at nagkakaroon ng biglaang paninikip ng dibdib. Ayon sa World Health Organization, may 12 milyong katao ang namamatay kada taon dahil sa sakit sa puso. Para mamulat ang mga Pinoy dito, idinadaos ng Department of Health ang mga programa para sa kalusugan ng puso tuwing buwan ng Pebrero. Ngayong taon, inumpisahan ang Gangnam Dance Campaign upang paalalahanan sa kahalagahan ng pagiging aktibo.